So, good evening everyone. So, ako si Andre Rendon Ligalig. So, kaning nga video is atong buhaton is kaning midterm laboratory activity 1. So, diri ang instruction kay create og step by step video no sa tutorial demonstrating how to set up a database and create a table using Plus Alchemy. So, mag-proceed ta no. So, kung unsa day pasabot kung unsa din na si SQL Alchemy. So, let's proceed. So, unsa din na si SQL Alchemy. So, ang SQL Alchemy is a Python SQL toolkit and also an object relational mapper or ORM that allow developers to interact with databases using Python instead of raw SQL queries. So, wala na tong insert into this table or insert into or update into no. So kana siya gina-prevent na siya no kana mga SQL queries. Then it provides tools for database connectivity, query execution, and data manipulation in a more Pythonic way. So kay gina-execute mo na to siya through Python na. Wala na ta nagamit itong mga raw SQL queries. So kana ang feature sa SQL Alchemy is number one is kaning ORM. So, Object Relational Mapper. So, nagamap sa Python object to database table. Then, kaning core or SQL expression language. So, gina-allow niya ang mga writing SQL queries sa Python. Then, third one is support multiple databases and connection pooling and also migration support. So, muna ang pasabot ni SQL Alchemy, no? So, mag-proceed ta sa pag-install niya. So, una is open tag ka ng SIMD. So, pag na naka-SIMD nimo, check sa nato kung kung naka-install na ba tag Python. So, Python version. So, as you can see, no, Python 3.13 ang akong version sa akong Python. Then, create tag ng virtual environment. So, Python VNV. So, this is the name of our virtual environment. So, pag-enter nimo na, hawatan lang nimo. Then, pag magawas na niya, atong i-activate atong virtual environment. So, VNV script with a double S I mean with a capital S scripts and activate. So, pag kailangan nimo na akong nakasulod na kasi yung virtual environment if magawas na siya kanang VNV. Then, dire na to i-install ang SQL Alchemy dire sa to virtual environment. So, mag-pip install ta. Install plus SQL Alchemy. So, install na tong Flask, no? SQL Alchemy. Enter ni na. So, required already satisfied na nakabutang kay nag-install na ko kanina. So, na-install na ako diri So, kung na check na to if na-install na ba yun. So, sa atong virtual environment. So, Python. So, atong pip-freeze, no? Pip-freeze. So, as you can see, Flask SQL Alchemy version 3.1.1 is our version of our SQL Alchemy. So, na-download na, no? Also, we have napunta yung Flask diri Then, proceed ta sa pag-execute sa code sa VS Code, no? So, una na create a direct ka ng new folder. Ang anla na to activity 1 midterm. Then, X na to. Pwede na X. Then, VS Code din ta. VS Code. Then, open folder lang din nato na siya.
Open folder, then makita na to tong folder na itong iba. So, activity 1, midterm, nasa desktop pala. Nara. So, pag open yung mga na, wait lang. Activity 1, new Windows at tabi. Kung nag-bug. Then, open folder, desktop, activity 1 midterm. So, nara. Yung mo rin tag app.py Flask application, no? App.py. So, diri una, mag-import tag Flask from Flask import Flask. Then from SQL Flask SQL Alchemy import SQL Alchemy. Then app Flask name then app.config. So app.config SQL Alchemy database. Alright. Then pangalan din sa itong database SQLite, tapos database.db app.config na sanda SQL Alchemy. So talk modification is equals to true. Then initialize na. So ano guys is configuration na sa SQL database, then ato na yung initialize nato ang database. So db equals to SQL Alchemy. So guys, pag run na to niya guys. Then create din na siya folder nga instance, no? So mana na is import po nato ang from SQL Alchemy.orm import map and map column. So so ang kaning map is nagrepresenta ran sa type annotation, no, sa field sa atong table. So aron mas klaro nga define ang klase sa data nga atong gamiton. Then kaning map column is ang purpose ana is ginagamit ni siya para mag-declare properties sa usa ka column, no? So sama sa yang type o primary key or uban pang constraints, no? So mo na ang iyang purpose sa and then ang kaning app.config. So ang kaning URL is kana mo na siya ang database connection string ang tawag niya. Then kaning SQLite database is mo na siya ang pangalan sa atong database, kaning database.db. Then kaning track modification, so gina-disable lang nato ni siya
tungod kay para na-changes sa database aron mas paspas ug mas optimize ang iyang performance. So, proceed ta. So, sunodan is from SQL Alchemy import integer kay magamit mo tag integer which is sa atong primary keys, then string para sa atong mga string like name or emails nato. Then sunod is mag-create a class user db dot model. Ay, sorry na to. db dot model. Ay, dayon id map. So, set na to siya sa integer. So, int gamay ra na int then equals na to siya sa map column which is integer ni siya. Integer. Ayan. Set na to siya sa primary key kay mao man atong primary key. True. Then name na to set na to ni sa string kay which is string man ang i-input diri. str map column string set na to siya sa 100 para ma-maximize lang siya sa 100 ra mang yang maximum, then nullable equals to false. Then last is ang atong email. String gyapon siya. tr. Maximize gyapon nato siya as 100 ra gyapon. Then set na to sa unique para dili mag-redundant ang magamit maganig ang every user o kanang pareha nga email is dili na niya dapat intro then nullable ito ay false. Then na create and function def so ang kasabot ra dayon kaning DB model kani is naghimo tawag ka ng model class nga gitawag og user. Kini may imong table sa atong database. Then sa DB map column integer primary key. So napasabot ang ID kay usa ka column nga integer type of primary key. So unique ang ato siyang giset sa primary key which is mo na siya atong ID. So katong explain ko kanina, so mo ni siya usa ka column nga string type no. So atong gi-maximize nga 100 lang ang masulod. Then nullable false, so required field na dili pwede siya nga ma-empty. So mo ni ang pasabot kanina nullable false no. And same ra gyapon no.
Anis ato siyang gi-convert sa string, then atong gi-maximize ka 100 lang mabutang, then atong gi-true ang unique para dili magbalik-balik, no? Then nullable, so para dili siya empty, dapat dili siya empty. So padayon ta, so function requires result. Return f string na yun, abutang ang user. Okay, user tapos sulod is bicep. Tapos kung manana with app context db create all. So diri atong gi command na atong himuon na atong database. So so pag run na pasabot human na tanang nato dire. So nana database.db. So nakakita na tawag ka ng database. So mao to akong giingon sa inyo nga ang kani siya is part ni siya sa paghimo sa database. So familiar man mo ani ID, name, so itong SQL queries, so mao na ni siya. So mao na siya nag-symbolize sa SQL queries. So kaning with app context, so nagamit ta og app context para ma-sure nga ang atong Flask app is naka-connect sa database. Then ang kaning db.createAll, napasabot na kaning command is naghimo ta sa table user sulod sa table user sulod sa database.db. Then kaning function nga repr, so kani naghatag representasyon sa object kung itawag sa Python. So example output kung naay user object. So tong user example kung input tag user nga John Doe nga na. So mao to siya. So that's all for today's video. So thank you.